Madalas tinitignan ang utang bilang isang harmless financial instrument, isang tulay patungo sa mas magandang buhay, isang shortcut sa ginhawa, isang pansamantalang abala na natutunang tanggapin ng lahat. Itinuturing ito ng lipunan bilang normal, minsan pa nga ay responsable. Ngunit para sa mga introvert, hindi nila nakikita ang mga utang sa mababaw na antas kung saan umiiral ang mga numero. Tinitignan nila ito sa loob, kung saan mas mahalaga ang katahimikan, kaayusan at mental na katatagan kaysa sa panlabas na anyo. Para sa isang introvert, ang utang ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay isang presensyang sumasakop sa kanilang psychological space. Nananatili ito sa mga tahimik na sandali, bumibigat sa pagninilay, at pumipigil sa pahinga. Kahit abot kaya ang bayarin, kahit sinasabi ng lohika na walang agarang panganib, nananatiling alerto ang kanilang sistema. May hindi pa tapos, may kailangan bayaran, may hindi pa naaayos. Ang mga introvert ay mga arkitekto ng panloob na kaayusan. Umaasa sila sa katahimikan ng isip upang gumana, makapag-isip at makabawi mula sa mundo. Sinisira ng utang ang panloob na istrukturang yon. Narito ang mga dahilan kung bakit maraming introvert ang tahimik na mas pipiliin ang kakulangan, ipagpaliban ang kasiyahan o mamuhay ng mas simple kaysa utangin ang kapayapaan mula sa sarili nilang kinabukasan. Number 1. Nilalason ng utang ang panloob na katahimikan. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang kanilang estruktura. Ito ang mental na kapaligiran kung saan humuhupa ang kanilang mga iniisip, naaayos ang kanilang mga emosyon, at dito tumitibay ang kanilang identity. Pag ang utang ay pumasok sa espasyong ito, parang mahinang ingay ito sa background. Hindi ito sumisigaw, ngunit hindi ring tuluyang nawawala. Habang kayang makalimot ng mga extrovert sa obligasyon na ito hanggat walang paalala, paulit-ulit namang binabalikan ng mga introvert ang mga hindi pa tapos, lalo na sa katahimikan. Ang mga sandaling dapat sana'y nagbibigay lakas sa kanila ay nagiging oras ng pagkukwenta, lumilipad ang isip, tapos bumabalik sa obligasyong hindi pa nalulutas. Ang tuloy-tuloy na awareness na ito ay ginagawang pagbabantay ang pahinga at ginagawang kalkulasyon ang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ramdam na ramdam ito ng mga introvert. Yung pinakamahalaga nilang yaman, yung katahimikan ng isip, ay unti-unting nasisira. Number 2, ang utang ay parang paghiram ng kapangyarihan. Lubhang sensitibo ang mga introvert sa mga hindi nakikitang puwersang namamahala sa relasyon ng mga tao at mga sistema. Napapansin nila ang mga impluensya, hierarchy, at mga hindi binibigkas na expectations bago pa ito mapansin ng iba. Pinapagana ng utang ang lahat ng sensitivity na ito ng sabay-sabay. Ang pagkakautang ng pera ay parang pagsuko ng isang bahagi ng iyong otonomiya, kahit sa bangko umutang. May pakiramdam ng pagkakatali, pagmamasid o tahimik na paghihigpit. Hindi naganap na malaya ang mga desisyon. Kailangan nang dumaan muna sa salaan ng obligasyon. Ang paggastos, pahinga at kahit pangarap ay nagiging may kondisyon. Para sa mga introvert, panloob muna ang kalayaan bago panlabas. Ang utang ay parang isang nilalang na tahimik na nakatira sa isipan. Naroon, nagmamasid at imposibleng baliwalain. Number 3, sinisira ng utang ang pakiramdam ng kahandaan. Pinakalagtas ang pakiramdam ng mga introvert kapag sila ay handang-handa mentally. Hindi nila kailangan ng katiyakan, ngunit kailangan nila ang pakiramdam na kaya nilang harapin ng kalmado ang anumang darating. Ang utang ay nagdadala ng mga variables na hindi ganap na makokontrol, tulad ng pagbabago ng interes, mga biglaang pangyayari, kawalan ng katiyakan sa kita, at pressure ng oras. Kahit maliit na utang ay pinipilit ang isip na paulit-ulit na maglarawan ng mga posibleng hinaharap. Paano kung magkaroon ng aksidente? Paano kung bumagal ang kita? Paano kung magbago ang mga prioridad? Ang tuloy-tuloy na mental na pagbabantay na ito ay umuubos ng enerhiyang sana'y ginagamit ng mga introvert
para sa pagkamalikhain, konsentrasyon o pagbawi ng lakas. Sa halip na gumaan ang buhay, nagkaroon ng pagbabantay. Sa halip na kahandaan, nagkaroon ng tensyon. Hindi lang pinapaliit ng utang ang kaluwagan sa pananalapi. Sinisira din ito ang mental na kahandaan na mas pinahalagahan ng mga introvert. Number 4, nag-iisip ang mga introvert ng hinaharap, hindi lang mga uso. Hindi naaapektuhan ng mga introvert ng kung ano ang normal sa lipunan. Ang pagiging karaniwan ng utang ay hindi nangangahulugang ligtas o katanggap-tanggap ito para sa kanila. Likas na papunta ang pananaw nila sa hinaharap. Tahimik nilang iniisip ang mga darating na bersyon ng kanilang buhay at nagtatanong ng mga pribado at hindi komportableng tanong. Ano ang mararamdaman ko pagkalipas ng ilang taon? Paano ako uusad sa aking isipan tuwing tahimik ang umaga? Magdadala ba ito ng ginhawa o pagsisisi? Madalas bumabagsak ang mga utang sa ganitong pangmatagalang pagsubok. Ang tila kayang pasanin ngayon ay nagiging mabigat kapag inisip sa mahabang panahon. Hindi mahalaga sa mga introvert ang makisabay. Mas mahalaga sa kanila ang bigat na baka hindi na nila mairaos ang hinaharap. Ang kaginhawaan ngayon ay hindi sapat na dahilan para sa mental na pasanin sa mga susunod na taon. Number 5. Lumilikha ang utang ng tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagkabalisa. Bihirang ipakita ng mga introvert ang stress sa dramatikong paraan. Ang kanilang pagkabalisa ay panloob, kontrolado at tuloy-tuloy, hindi pasabog. Ang utang ay nagiging banayad ngunit walang humpay na pressure na nagpapatalas ng pagbabantay at nag-aalis ng lambot sa araw-araw na buhay. Kahit sa mga magagandang sandali, may bahagi ng isip na laging nakaabang sa mga utang, nagkakalkula, naghahanda, umaasang may darating na abala. Maaaring kalmado, produktibo at maayos silang tignan ng iba. Ngunit sa loob, hindi kailanman ganap na nagpapahinga ang sistema. Ang ganitong uri ng palagiang kahandaan ay nakakapagod. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong inuubos ang saya sa mga simpleng karanasan. Kaya mas pinipili ng mga introvert ang kapayapaan kaysa sa anumang uri ng stimulation, kahit pinansyal. Dahil ang kapayapaan ang nagbibigay daan upang makabawi ang kanilang isipan mula sa walang tigil na kamalayan. Number 6, mas mahalaga ang kasarinlan kaysa sa kaginhawaan. Mas pinahalagahan ng mga introvert ang pagiging sapat sa sarili kaysa sa pagiging komportable. Handa nilang tiisin ang abala kung kapalit nito ay panloob na kalayaan. Ang pag-utang para sa kaginhawaan ay parang isang palitan na hindi nila sasadyaing pasukin. Pansamantalang ginhawa kapalit ng pangmatagalang tensyon sa isipan. Ang kaginhawaang binili sa pamamagitan ng obligasyon ay hindi nila kailanman ganap na nararamdaman. May kondisyon nito. Mas pipiliin ng mga introvert na tahimik na iakma ang kanilang pamumuhay kaysa sa mabuhay na may psikolohikal na bigat ng pagkakautang. Ang kanilang kasarinlan ay hindi maingay o palabas. Ito ay panloob, matatag at sobrang personal. Pinipili nila ang kalayaan kahit walang nanonood at lalo na kapag walang pumapalakpak. Number 7. Ang utang ay mental na kalat na hindi nila kayang baliwalain. Likas sa mga introvert ang magbawas. Binabawasan nila ang mga pisikal na kalat, emosyonal na mga pagkakabuhol, at mga hindi kailangang obligasyon dahil ang bawat hindi pa nalulutas na task ay sumasakop sa espasyo ng isip. Ang mga utang ang ultimate open loop. Hindi ito maaaring ayusin lang sa isipan, ipagpaliban o baliwalain ng walang kapalit. Sinusundan nito ang introvert sa bawat lugar, bawat tahimik na sandali, bawat pagtatangkang linawin ng isip. Hindi ito tulad ng isang bagay na pwedeng itapon. Hindi rin ito tulad ng isang usapan na maaaring tapusin. Para sa isipang pinahahalagahan ng kaayusan, ang utang ay parang kalat na nagsasalita, paulit-ulit na nagpapaalala at nang iistorbo. Hanggat hindi ito nalulutas, hinihingi nito ang atensyon kahit sa simpleng pag-iral lang. At number 8, para sa mga introvert, panloob ang kalayaan. Para sa mga introvert, ang kalayaan ay hindi estado, luho o palabas. Ito ay ang paggising ng walang umiikot na mental na kalkulasyon.
Ito ay ang paggawa ng desisyon nang hindi nakikipag-areglo sa mga obligasyon sa hinaharap. Ito ay ang pag-iisa nang hindi nararamdaman na hinahabol sila ng mga responsibilidad na hindi pa tapos. Sinisira ng utang ang ganitong uri ng panloob na kalayaan kahit maganda ang appearance ng buhay sa panlabas. Hindi sapat ang kahangahangang imahe upang tumbasan ang panloob na tensyon. Hindi hangad ng mga introvert ang buhay na mukhang puno. Ang hangad nila ay buhay na magaan sa pakiramdam. Mas mahalaga ang tahimik na kalayaan kaysa sa nakikitang tagumpay. Hindi kinamumuhian ng mga introvert ang utang dahil takot sila sa pera. Kinamumuhian nila ito dahil nauunawaan nila yung mga gastos na hindi kailanman lumalabas sa mga statements. Yung ingay sa isipan na hindi tuluyang tumitigil, yung palagiang pagbabantay na pumipigil sa tunay na pahinga, at yung banayad ngunit tuloy-tuloy na pagkawala ng panloob na kontrol. Ito ang mga presyong ayaw bayaran ng mga introvert. Para sa kanila ang kapayapaan ay non-negotiable, hindi optional, at hindi maaaring hulugan. Ito ay isang bagay na dapat pinoprotektahan ng dahan-dahan, ng may pasensya, at sa lahat ng pagkakataon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Shai Desirdo. Sabi niya, isa sa madalas ko din po gawin once naramdaman ko ang isang tao na nakipagkaibigan tapos na-observe ko yung mga pattern ng behavior. Lalo na ang isang taong walang word of honor sa mga sinasabi niya. The next move ko is deep silent and walk away na mag-iiwan ng walang bakas at explanation. Kusa na lang ako mawawala. Waste of time ang isang tao na walang kahit na maliit na effort sa isang friendship. Mas okay yung genuine friendship kaysa sa option or convenience friendship. Sabi naman ni Vicarus, psychology war veteran sa mga introvert, kaya magdadalawang isip ka talaga. At ayon naman kay Marie the Lightworker, ang madalas sa silent mind games naming mga introvert ay ang pag-iisip o pag-overthink at pag-aanalisa ng usapan na hindi naman makasagot. Kaya ang nangyayari ay manahimik na lang at mag-recharge ng mag-isa. Salamat po Sir AP, more power po. At shoutout din kila Michiko Tobayashi, Lipolino Luwab Kauyan Jr., Michael Magsanay, Gigi, Junjun Perang, Annalyn Granada, Kay Molino, Lorena Bintas, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Amid Labrada, Jola Short Video, Patterson Gals, Cathy, at kay Joseph Joel Rivera. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung paano nagtatanim ng takot sa iba ang mga introvert nang hindi nila namamalayan? Panoorin mo sa video na to.